Aliwalas ang umagang yon sa baryo Mahilom habang mag-isang naglalakad si Christian patungo sa simbahan. Bakas sa mukha ng 15 anyos na binatilyo ang lungkot dahil alam niya pagdating niya sa simbahan ay wala na roon ang mabait na pari na si Father Henry dahil lumipat na ito ng ibang simbahan. Isa si Christian sa mga sakristan sa kanilang simbahan. Bata pa lang ay palagi na siyang sumasama sa kanyang lola Melchora sa pagsisimba nito tuwing linggo ng umaga. Noon ay pangarap lamang niya ang pagiging sakristan, ngunit nagkaroon yun ng katuparan nung tumungtong siya sa edad na 13. Nang malapit na si Christian sa dulo ng isang eskinita, ay biglang sulpot si Baldo. Kapwa sila nagulat nang makita ang isa't isa. Si Baldo ay kababata ni Christian na huminto na sa pag-aaral dahil mas nais nito ang tumambay lang. Kahit magkaiba sila ng ugali at pananaw sa buhay, ay hindi yun naging hadlang upang maging matalik na magkaibigan silang dalawa. Christian! Christian! Saan ang punta mo? Sa simbahan. May mga kailangan akong gawin dun eh. Taong simbahan ka na nga pala, no? Pero bakit parang ang lungkot mo ngayon? Paano kasi? Wala na ron si Father Henry. Pinalitan na siya ng bagong pare. Ano naman? May kapalit naman pala eh. Ikaw, Christian, ang babaw-babaw mo naman. Hindi mo kasi naiintindihan, Baldo eh. Napakabait ni Father Henry. Iba siya sa mga paring nakilala ko. Para siyang tatay ng lahat ng tao rito sa lugar natin. Kaya nga ang daming nagmamahal sa kanya. Marami rin na nalulungkot nang umalis siya at isa na ako ron. Tatay? Kung sa bagay, kaya nga father ang tawag sa kanya, di ba? O di, father, tatay, tatay, father. O di ba? Tsaka, mabait naman talaga siya. Binigyan niya nga ako ng 5 piso dati nang manghingi ako sa kanya. Pero, bakit ba father ang tawag sa kanila? Hindi naman natin sila kadugo, di ba? Ewan ko. Yun na siguro nakasanayan. Saka, hindi naman porket hindi mo kadugo, hindi mo na pwedeng maging tatay, di ba? Ewan ko rin. Hindi ako pumapasok sa simbahan eh. Kaya hindi ko gets sa sinasabi mo. Yun na nga ang problema mo, Baldo eh. Kailan ka ba uling nagsimba? Alam mo naman na hindi ko trip yung Christian eh. Wala naman ako nakukuha dun eh. Tsaka inaantok lang ako kapag nakikinig ako sa misa. Sayang ang oras ko dun. Anong sayang sinasabi mo? Hindi sayang ang paglalaan ng oras sa Panginoon, Baldo. Sana minsan eh, subukan mo magsimba. Hindi pala subukan. Kailangan mong magsimba. Naku, wag na. Ilang beses ko nang sinubukan yun eh, pero inaantok talaga ako. Basta, isama mo na lang ako sa mga panalangin mo ha. Ipagdasal mo rin ako palagi pare ha. Hindi na sumagot si Christian sa sinabi ng kanyang kaibigang si Baldo. Tumingin lang siya rito at bahagyang tumango. Nagpaalam na siya sa kanyang kaibigan. Tumalikod siya at ipinagpatuloy na ang paglalakad. Sa bawat hakbang ni Christian papunta sa simbahan, ay ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, alam niyang magiging mahirap ang unang misa ng bagong pari. Pero tinatak niya sa sarili na gagawin pa rin niya ang trabaho niya bilang isang sakristan. Pagdating sa harap ng simbahan, tumingala siya sa malaking krus na nakatayo sa tuktok ng kampanaryo. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob. Pagpasok ni Christian sa simbahan, agad niyang naramdaman ang lamig ng hangin sa loob nun. Tahimik at walang katao-tao, maliban sa isang lalaki na nakaluhod sa gilid ng altar. Nang tumayo ang lalaki, ay doon niya nakita kung gaano yun katangkad. Sa pagharap nun, ay doon naman niya napansin ang maputi nitong kutis at guwapong muka. Hinayaan lang ni Christian ang lalaki dahil bukas naman palagi ang simbahan
sa lahat ng nais na magdasal doon. Papunta na sana siya sa kumbento nang makita siya ng lalaki at naglakad yun papalapit sa kanya. Magandang araw. Ikaw siguro si Christian, hindi ba? Nakita ko ang litrato mo sa kumbento. Matalas kasi ang aking memorya. Kung di ako nagkakamali, isa ka sa mga sakristan dito, tama ba? Opo. Ako po si Christian. Isa po ako sa mga sakristan dito sa simbahan. Masaya akong makilala ka. Ako naman si Father Jacinto. Kagabi lang ako dumating. Ako ang bago ninyong pari dito sa Baryo Mahilom. Kapatid ako ni Father Henry. Biglang napangiti si Christian sa sinabi ng pari. Ramdam niya ang sinseridad sa boses nito. Bukod doon ay maaliwalas ang mukha nito dahil palagi itong nakangiti. Masaya po akong makilala kayo, Father. Mabuti na lang po at may kapalit kagad si Father Henry. Malaki po ang naitulong niya sa baryo namin. Oo nga eh. Narinig ko na napakabuti niyang tao. Pero huwag ka mag-alala, Christian. Sisikapin kong ipagpatuloy ang mabubuting nasimulan niya dito sa baryo niyo. Kung may kailangan po kayo, Father, nandito lang po ako para tumulong. Maraming salamat kung ganun, Christian. Malaking tulong sa simbahan at sa una kong misa bukas kung narito ka. Opo, Father Jacinto. Palagi po ako narito tuwing may misa. Muling ngumiti si Father Jacinto at tumingin sa altar na parang may hinahanap. Sa likod ng maaliwalas na ekspresyon nito, may kung anong bagay na hindi mawarian si Christian. Ngunit hindi na lang niya yun pinansin. Iniisip niya na baka dahil bago si Father Jacinto ay normal na may maramdaman siyang kakaiba sa pari. Sige po, Father. Maglilinis po muna ako sa kwarto nyo. Doon po sa kumbento. Sige, Christian. Maraming salamat. Habang papalayo si Christian, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa tingin niya ay mukhang magiging maganda ang simula ni Father Jacinto sa kanilang baryo. Matapos ang mga dapat gawin sa simbahan at kumbento, ay nagpaalam na si Christian kay Father Jacinto para umuwi. Binigyan siya ng 5 piraso ng mansanas ng pari. Malugod naman niyang tinanggap ang bigay ng pari. Pagdating ni Christian sa bahay nila, ay sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong sinigang na isda. Simpleng kubo lang ang kanilang tirahan, ngunit palaging malinis at maaliwalas yun dahil masinop at malinis sa bahay ang kanyang Lola Melchora. Nakita ni Christian si Lola Melchora na abala sa paghahain ng kanilang tanghalian sa maliit na mesa sa gitna ng sala. Sakto lang ang dating mo, Apo. Nakahain na. Abay, maghugas ka muna ng kamay mo at maupo ka na rito. Sige po, Lola. Agad na tumungo si Christian sa batalan sa likod ng bahay para maghugas ng kamay. Nang bumalik siya sa loob, nakahanda na ang pagkain. Sinigang na isda at meron ding pritong isda. Meron ding mainit na kanin. Umupo siya at nagdasal muna bago sila tuluyang kumain. Apo, kumusta naman sa simbahan? Ayos naman po, Lola. Natapos ko naman po yung mga gawain ko ron. Oo nga pala, Lola. Alam niyo po ba, nakilala ko na po yung bagong pari sa simbahan. Siya po si Father Jacinto. Siya ba yung kapalit ni Father Henry? Opo, mabait naman po pala siya eh. Palangiti, parang excited nga po siya sa unang misa niya bukas. Mabait? Abay, mabuti naman kung ganon. Pero Apo, iba pa rin talaga si Father Henry. Abay, walang makakapantay sa kanya. Napakabuti niya. Hindi lang bilang isang pare, kundi bilang isang tao. Alam ko po, Lola. Sobrang dami nga po na itulong ni Father Henry dito sa baryo natin. Pero, baka naman po dapat bigyan din natin ng pagkakataon si Father Jacinto. Mukha din naman po siyang mabait eh.
Binigyan pa nga po niya ako ng mansanas eh. Madali kasing sabihin na mabait ang isang tao, Apo. Pero ang kabutihan, nasusubok yan sa tagal ng panahon. Tignan natin kung kaya niyang panindigan ng responsibilidad niya sa baryo natin, gaya ng ginawa ni Father Henry. Kailangan lang po nating kilalanin siya ng mabuti, Lola. Ako po, masaya naman po ako na may kapalit na kagad si Father Henry. Ang mahalaga po, may pari pa rin po tayo sa simbahan. May punto ka naman, Apo. Pero sana ay tama ka. Mahirap magtiwala agad. Lalo na sa panahon ngayon. Napangiti si Christian sa sinabi ni Lola Melchora. Itinuloy nila ang pagkain habang patuloy silang nagkwekwentuhan tungkol sa araw na yon. Kinabukasan, araw ng linggo. Kapag ganung araw ay maagang nagigising sina Christian at Lola Melchora upang magtungo sa simbahan. Minsan nauunang magtungo sa simbahan si Christian bilang isa siyang sakristan. Pero kung maaga pa naman, ay sabay sila ng kanyang lola. Maganang kumakain ng almusal si Christian. Sinangag at pritong itlog ang nakahain sa mesa. Apo, bilisan mo nang kumain. Kailangan natin makarating na maaga sa simbahan. Ayoko mahuli tayo sa misa. Saka maghahanda ka pa para sa unang misa ng bagong pare, hindi ba? Habang patuloy si Christian sa pagkain, ay may narinig siyang tumawag sa pangalan niya. Biglang sumilip si Baldo sa nakabukas na pinto ng kanilang kubo. Oh, Baldo! Anong ginagawa mo rito? Sumama ka sa akin, Christian! Meron akong ipapakita sa'yo, bilisan mo! Baldo, wag mo munang abalahin ang apo ko at magsisimba pa kami. Hindi pinansin ni Baldo si Lola Melchora. Christian, dali! May papakita ko sa'yo! Mamaya ka na kumain dyan! Lola, saglit lang po ah. Babalik din po ako agad. Mukhang importante po kasi talagang ipapakita ni Baldo eh. Christian, ano ba? Naghahabol tayo sa misa eh. Ngunit hindi na pinakinggan ni Christian ang kanyang lola at tumakbo siya palabas ng kanilang bahay. Ramdam kasi niya talaga na mahalaga ang ipapakita ni Baldo sa kanya base sa reaksyon ng mukha nito. Habang naglalakad papunta sa hindi niya alam na destinasyon, ay nagtanong na si Christian sa kanyang kaibigan. Sandali nga lang, Baldo. Ano bang ipapakita mo sa akin? Saan ba tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Mas maganda na ikaw na mismo makakita. Nakakaba ka naman. Patuloy silang naglakad papunta sa masukal na bahagi ng Baryo Mahilom. Habang palapit sa bahaging yun ng baryo, ay napansin ni Christian na maraming tao na ang naroon. May mga pulis, ilang residente, at mga osisero na kung tawagin ay marites. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Christian ang isang bangkay ng babae na nakalatag sa damuhan. Halos hindi niya kinaya ang nakita niya. Wakwak ang tiyan nito, labas ang mga bituka, at halos wala ng dugo ang katawan. Napahawak siya sa bibig at pilit na pinigilan ang pagsusuka. Diyos ko po! Sinong pumatay sa kanya? Narinig ko kanina na aswang daw may gawa niyan. Hindi ba nakakatakot na meron palang aswang dito sa atin? Ano ka mo? Aswang? Seryoso ka ba, Baldo? Oo, Christian. Ganito raw ang ginagawa ng aswang. Nilalapa ang lamang loob at sinisipsip ang dugo. Wala talagang ititira kahit na isang patak. Kaya nga gusto kong makita mo yan eh. Dapat mag-ingat ka. Lalo na't minsan eh ginagabi ka sa pag-uwi mo mula doon sa simbahan. Palayo ng tingin si Christian sa bangkay habang nanginginig ang buo niyang katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ng ganong katinding takot ang batang si Christian. Hindi nagtagal si Christian sa lugar na yon at umuwi na siya. Iniwanan niya si Baldo roon na nais pa ring makiisyoso. Pagkarating niya sa kanilang bahay ay bumagal ang mga hakbang niya.
Nakatulala siya at tila biglang nawala sa kanyang sarili. Nagsisi siya kung bakit pa siya sumama kay Baldo dahil hindi na maalis sa kanyang isip ang imahe ng bangkay ng kalunos-lunos na babae. Ista na ba, Apo? Kanina pa kita hinihintay, ah. Magmadali ka na at baka mahuli na tayo sa misa. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka lang sumama sa baldo na yun eh. Hindi sumagot si Christian. Napansin ni Lola Melchora ang takot sa mukha niya. Lumapit ito at hinawakan siya sa magkabilaang balikat. Apo, ano nangyari sa'yo? Ano bang pinuntahan niyo ron ni Baldor parang tulalang-tulala ka? Napabuntong hininga si Christian bago nagsalita. Lola, may nakita po kaming bangkay ni Baldo. Isang babae po. Grabe, Lola. Kalunos-lunos po ang itsura niya. Wakwak po ang tiyan niya at halos wala na pong dugo. Nandun po siya sa kasukalan. Marami pong tao ron. May mga pulis na rin pong dumating. Papa, totoo ba yan sinasabi mo, Apo? Totoo po, Lola. Sabi nga po nila, aswang daw ang pumatay doon sa babae. Aswang! Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi, Christian. Sa tagal ko na dito sa Mahilom, wala akong narinig na kwento tungkol sa may pinatay ng aswang dito. Pero Lola, hindi gawain ng normal na tao yun. Maniwala po kayo. Parang nilapa ng isang mabangis na hayop yung babae. Apo, hindi lahat ng naririnig natin ay dapat paniwalaan natin kagad. Lalo na't walang matibay na ebidensya. Maraming masamang tao sa mundo at hindi imposible na may mga kayang gumawa ng ganong kasamaan. Tumango si Christian, pero nasa isip pa rin niya ang nakitang bangkay at ang takot na maaaring may nagtatagong aswang sa kanilang baryo. O siya, magbihis ka na, Apo. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Magdasal tayo sa simbahan mamaya. Doon natin idulog ang mga pangamba mo. Bagamat mabigat pa rin ang kalooban niya, ay kumilos na ang batang si Christian at sumunod sa kanyang lola. Pero sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi mawawala ang imahe ng bangkay at ang misteryong bumabalot sa pagkamatay ng babaeng yun. Pagdating ni na Christian sa simbahan, ay dumiretso agad siya sa likod kung saan naroon ang silid ng mga sakristan. Iniwan niya si Lola Melchora sa harap ng altar upang maghintay sa pagsisimula ng misa. Kinuha niya ang puting sutana na karaniwang suot ng mga sakristan at maayos niyang isinuot. Hinigpitan niya ang tali sa bewang at inayos ang laylayan. Habang nagbibihis, naririnig niya ang sunod-sunod na yabag ng mga dumating na tao sa simbahan. Inalis muna ni Christian sa kanyang isip ang bangkay ng babae na nakita nila kanina. Nang magsimula na ang misa, ay tumayo na si Christian sa tabi ng altar, kasama ng iba pang mga sakristan. Nang dumating na si Father Jacinto, ay agad na nagsimula ang misa. Tumayo ito sa gitna ng altar at binigkas ang pambungad na panalangin. Habang pinagmamasdan ni Christian si Father Jacinto, napansin niya kung gaano kahusay magmisa ang bagong pari. Ang boses nito'y malalim at puno ng sinseridad. Malinaw ang bawat salitang binibigkas nito. Nakita rin ni Christian ang reaksyon ng mga tao na tila humanga ang mga yon sa bagong pari. May mga ngumingiti pa at tumangutango habang nakikinig sa sermon ni Father Jacinto. Matapos ang banal na misa, ay muling nagsalita si Father Jacinto. Mga minamahal kong taga-baryo Mahilom, lubos ako nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin bilang inyong bagong pari. Ngunit ngayong araw, nais kong magbigay ng panalangin para sa ating kababayan na nasawi sa isang karumal-dumal na insidente. Nakikiramay ako sa pamilya ng ating yumaong kababayan
ipagdasal natin ang kanyang kaluluwa. At naway, gabayan siya ng Diyos, patungo sa liwanag, at para sa ating lahat, maging mapagmatsyag at pag-ingatan natin ang ating sarili sa bawat oras. Sumagot ang mga tao ng mahinang amen. Naroon ang lungkot sa kanilang mga mata. Ngunit halatang nakahanap sila ng kapanatagan sa mga sinabi ng pari. Pagkatapos ng misang yon, ay nagmadaling bumalik si Christian sa likod ng altar upang gawin ang mga tungkulin ng isang sakristan pagkatapos ng misa. Kasama niya ang dalawa pang sakristan na sina Leo at Mateo na parehong kaedad niya. Habang tinatanggal nila ang mga ginamit na kandila sa altar, ay nag-usap sila ng mahina. Alam na rin pala ni Leo at Mateo ang tungkol sa bangkay ng babae, at maging ang mga ito ay natakot at kinilabutan. Sinabi na lang ni Christian na sana ay mahuli na kung sino mang pumatay sa kaawa-awang babae. Matapos magpalit ng damit, ay pinagtulungan nilang ayusin at linisin ang altar. Habang ginagawa nila yon, ay dumating si Father Jacinto. Maraming salamat sa pagsama niyo sa unang misa ko dito sa Baryo Mahilom. Mamaya'y kumuha kayo ng mga delata sa kumbento ko bago kayo umuwi at delhin niyo sa inyong pamilya. Sabay-sabay na nagpasalamat sina Christian sa pari. Nang dalhin na mga kasama ni Christian ang malalaking kandila sa likod ng altar, ay lumapit si Father Jacinto sa kanya. Basta ka, Christian. Kanino ko pa napapansin na parang takot na takot ka. May problema ka ba, iho? Wala naman po, Father. Hindi ko lang po maalis sa isip ko yung bangkay po ng babae na pinatay. Nakita ko po kasi mismo yung bangkay kanini. Mahabaging Diyos. Talagang kalunos-lunos ang pangyayaring yon. Nakakalungkot na sa unang misa ko pa nangyari ang ganong bagay. Ipagdasal mo na lang sa Diyos ang iyong takot at isuko mo sa Kanya ang lahat, Christian. Opo. Maraming salamat po, Father Jacinto. O sige na, maaari ka nang umuwi. Huwag kalimutan na kumuha ng delata, ha? Pinarte-parte ko na yon. Mag-iingat ka. Opo, Father. Mag-iingat po ako. Maraming salamat po ulit. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na si Christian sa mga kasamahan niyang sakristan bago tuluyang umuwi. Habang naglalakad siya pa uwi, muling bumalik ang imahe ng bangkay sa kanyang isipan. Ngunit pilit niya yung inalis. Pakiramdam niya kasi ay hindi niya magagawang makatulog tuwing gabi kung palagi niya yung iisipin. Nang makauwi na si Christian, ay nadatnan niya si Lola Melchora na nakaupo sa mahabang upuan sa harap ng kanilang bahay. Nagkakape ito. Umupo siya sa tabi nito at nakiinom sa kape ng kanyang lola. Buti naman at nakauwi ka na. Mamaya ay tulungan mo ko magdala ng mga tinahikong school uniform kina Diday, ha? Palapit na palang pasukan. Sigurado ako na hindi ka na magiging abala masyado sa simbahan kapag pumapasok ka na ulit sa paaralan. Kaya nga po, Lola eh. Lola, tanong lang po. Ano pong tingin niyo kay Father Jacinto? Maayos naman siya magmisa. Malinaw ang kanyang sinasabi. Malinaw siya magsalita. Kahit medyo bata pa siya, ay parang sanay na siya. Kaso nga lang po ano, Lola. Napailing si Lola Melchora at tumikim bago muling nagsalita. Ewan ko ba, Apo? Parang may kung ano akong pakiramdam sa bagong pari natin. Parang meron siyang itinatago na hindi ko masabi kung ano. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Mukha naman po siyang mabait, ah. Oo nga, mukha siyang mabait. Pero yun na nga, Christian. Mukha lang. Hindi ko pa siya kilala ng lubusan. Pero parang nasa loob ang pulo niya. Akala ko po ba masama po ang mangusga ng kapwa, Lola? Kayo po nagsabi nun sa akin eh. Sinagot ko lamang ang tanong mo, Apo.
Yan ang unang impresyon ko kay Father Jacinto. Hindi ko naman sinasabing totoo ang mga sinabi ko. Saglit na natahimik si Christian at sandali niyang inisip ang sinabi ng kanyang lola. Sana naman po mali kayo, Lola. Maganda po yung unang misa niya at mukhang maayos naman po siya makitungo sa mga tao. Siguro po, kailangan lang natin siya kilalanin pa ng mas mabuti. Siguro nga, Apoy, tama ka. Pero mag-iingat ka pa rin. Hindi lahat ng nakikita mo may mabuting ginagawa ay mabuti rin ang intensyon. Hindi na sumagot si Christian. Sa halip, tumayo siya at nagpaalam para magpahinga sa kanyang silid. Ngunit kahit nakahiga na siya, ay naglaro pa rin sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ng kanyang lola. Tila nagkaroon ng bahid ng pagdududa ang tingin niya kay Father Jacinto, ngunit pinilit niyang iwaksiyon. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang magandang impresyon ng mga tao kay Father Jacinto. Isang umaga, habang nasa tapat ng simbahan si Christian at inaayos ang mga paso ng halaman, napansin niya si Father Jacinto na abala sa pakikipag-usap sa ilang tao roon. Nakita niya kung gaano kagiliw ang mga tao kay Father Jacinto. Kung minsan, nakikita rin ni Christian na nakikipaglaro ng basketball ang bagong pari sa mga kabataang tulad niya. Kaya maging ang mga kabataan ay naging malapit na rin kay Father Jacinto. May ilan din na lumalapit kay Father Jacinto at nagtatanong tungkol sa mga plano para sa fiesta. Masaya at walang pag-aalinlangan namang sinasagot ng pari ang tanong ng mga tao, kahit pahalata ang pagod dito. Napansin din ni Christian ang kakaibang pagtrato ng mga kababaihan kay Father Jacinto. May ilan na nahihiya pa at parang hindi makatingin ng diretso sa gwapong pari, habang ang iba naman ay nakikipag-usap ng may kasamang pamumula sa pisngi. Hindi nakaligtas kay Christian ang ilang bulong-bulungan sa paligid na may ilang kadalagahan ang humahanga kay Father Jacinto. Ngunit higit sa lahat, ang tumatak kay Christian ay ang pakiramdam ng kagaanan at kaluwagan na dala ni Father Jacinto sa mga tao. Hindi ito nagpakita ng yabang o pagkasuplado, kahit pahalatang may pagkakataong napapagod din ito sa dami ng ginagampanan nitong tungkulin. Doon napagtanto ni Christian na mali ang unang impresyon ni Lola Melchora sa pari. Totoong mabait si Father Jacinto at hindi lamang yon, may kakaibang karisma ito sa kahit na sino. Araw ng Sabado, matapos mag-almusal, ay nagtungo si Christian sa kumbento. Nakatoka siya sa araw na maglinis sa kwarto ni Father Jacinto. Binuksan niya ang pinto at sinimulang magwalis. Matapos yun, ay pinunasan ang mga gamit na naroon. Hinuli niya ang pag-aayos sa kama. Habang inaayos ang kulunan ng kama, napansin ni Christian ang krus na nakasabit sa pader. Nakabaligtad yun. Natigilan siya at tinitigan ng krus. Alam niyang hindi yung ganon nang huli siyang maglinis sa silid na yun. Inabot ni Christian ang krus at dahan-dahang ibinalik sa tamang posisyon. Bahagya siyang nagulat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Father Jacinto. Anong ginagawa mo, Christian? Inaayos ko po tong krus, Father. Napansin ko pong nakabaligtad eh. Lumapit si Father Jacinto at tumingin sa krus. Baka hindi magandang pagkakasabit, kaya bumaliktad ng kusa. Salamat naman at inayos mo, Christian. Walang anuman po, Father. Napakasipag mo talaga, Christian. Sige, ituloy mo na ang paglilinis. Kukunin ko lang ang aking Biblia. Matapos kunin ng pari ang Biblia, ay lumabas na itong muli at muling ipinagpatuloy ni Christian ang kanyang ginagawa. Umuwi na rin kagad si Christian pagkatapos ng gawain niya sa kumbento. Binigyan siya ng pera ni Father Jacinto at ibinili niya yon ng 2 kilo ng bigas. Kung ikukumpara sa dating pari ng Baryo Mahilom,
masasabi ni Christian na mas galante si Father Jacinto. Pagdating ni Christian sa bahay, nadatnan niyang balisa si Lola Melchora na nakaupo sa bangko at nakatingin sa bintana. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Ano po nangyari, Lola? Parang balisa po kayo. Apo, may natagpuan na naman silang patay sa dulong bahagi ng baryo. Ha? Sino po? Isang lalaking magsasak. Wakwak din ang tiyan. Halos wala ng dugo at laman loob. Kagaya ng pagpatay na ginawa doon sa babaeng unang natagpuan patay sa lugar din na yon. Lola, hindi po kaya aswang talagang may gawa nun? Sa pagkakataong ito, naniniwala na ako na meron ngang aswang dito sa baryo Mahilom. Hindi kayang gawin ng tao ang ganong klaseng pagpatay. Alam mo, Christian, sa tagal ko na rito sa Mahilom, ngayon lang nangyari ang ganitong karumal-dumal na pangyayari. Kung ganun, Lola, ano pong gagawin natin? Magdasal tayo, Christian. Yun lang ang magagawa natin sa ngayon. Tumango si Christian at tumayo. Nagtungo sila sa altar at kinuha ni Lola Melchora ang rosaryo nito. Magkatabi silang lumuhod at nagsimulang magdasal para sa kanilang kaligtasan. Nang sumunod na araw, matapos ang misa, ay lumapit si Father Jacinto kay Christian habang inaayos niya ang mga ginamit sa natapos na misa. Christian, pwede mo bang linisin ang bodega sa likod? Matagal na yung hindi nalilinis eh. At baka may mga gamit doon na kailangan ng itapon. Sige po, Father. Pagkatapos ko po nito ay yun naman po ang gagawin ko. Maraming salamat, Christian. Hayaan mo at magpapagawa ako ng merienda para sa iyo. Mabilis na tinapos ni Christian ang pag-aayos ng mga gamit. Maya-maya pa ay nagtungo na siya sa bodega na nasa likod ng kumbento. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang alikabok at amoy ng lumang kahoy. Kinuha niya ang walis, basahan at isang kandila dahil medyo madilim ang loob. Nang buhayin niya kasi ang ilaw, ay hindi na yun sumindi dahil pundido na. Sinimulan niyang punasan ang mga estante, ayusin ang mga kahon, at walisan ang sahig. Habang nagwawalis, ay napansin ni Christian na nakaangat ang isang sulok ng karpet. Inalis niya yun upang ayusin, ngunit natigilan siya nang makita ang tila pinto sa sahig. Ano kaya to? Tinanggal niya ang nakapatong na karpet at sinubukang buksan ang pinto sa sahig. Tumunog ang kahoy na pinto habang inaangat niya yun. Nang tuluyan na niya yung nabuksan, ay tumambad sa kanya ang isang hagdan pababa. Hawak ang kandila, ay sinilip niya ang loob nun. May basement pala dito? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Napuno ng kuryosidad si Christian kung ano ang meron sa basement na yon. Kaya marahan siyang bumaba sa hagdan. Sa bawat tapak niya sa mga baitang ay umiingit ang kahoy na hagdan. Pagdating sa ibaba ay natagpuan niya ang isang mahabang lagusan na ang dingding ay gawa sa bato. Malamig at tahimik ang paligid. Tanging ang liwanag ng kandila na hawak niya ang nagbibigay sa kanya ng tanglaw. Naglakad si Christian sa lagusan at sa dulo nun ay may isang pintuan. Hindi na siya nagdalawang isip na buksan yon. Isang may katamtamang silid ang nasa likod ng pinto. Pumasok siya roon at tinanglawan niya ng kandila ang bawat sulok. Wala siyang nakitang kakaiba roon, maliban sa isang altar na nasa gitna ng silid. Sa altar ay may mga tunaw na kandila at bulok na mga bulaklak. Sa gitna noon ay may isang ginintuang crucifix na may pulang kristal na disenyo. Humanga si Christian sa ganda ng crucifix na yon. Nasa tansya niya ay 2 dangkal ang haba. Nilapitan niya yon at nang akmang hahawakan na niya ang crucifix ay mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Naisip niya na baka isa yung banal na gamit ng simbahan na hindi maaaring hawakan ng basta-basta.
Tinitigan ni Christian ang krusipeyo bago umatras. Lumabas na siya ng silid at muling isinarado ang pinto. Muli niyang nilandas ang lagusan at umakyat sa hagdan. Pagkalabas niya ng basement ay isinara niya ang pinto at agad niyang ibinalik ang karpet sa sahig. Sakto naman bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Father Jacinto. Tapos ka na ba, iho? Hindi pa po, Father eh. Pero malapit na po. Magmerienda ka na muna sa kusina. Halika na. Nagpagawa ko ng mainit na tsokolate at may tinapay doon. Salamat po, Father. Habang naglalakad si Christian papunta sa kusina, hindi mawala-wala sa isip niya ang nakitang crucifix sa basement. Hindi niya maintindihan. Ngunit nang makita niya yon, ay may kung anong enerhiya ang bagay na yon na tila hinihila siya. Pagdating sa kusina ng kumbento, ay nagsalo muna sa isang simpleng merienda sina Christian at Father Jacinto. Nakabibingi ang katahimikan, kaya nag-isip si Christian ng maaari nilang pag-usapan. Father, may itatanong po sana ako sa inyo. Ano yun, iho? Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Sandaling natahimik si Father Jacinto. Ibinaba nito ang tasa ng tsokolate at tumitig sa batang si Christian. Bakit mo naman naitanong yan, iho? Kasi po, parang ang dami-daming nangyayari sa baryo eh. Ang sabi po ng iba, gawa daw po ng aswang yung mga patayan dito. Alam mo, Christian, bilang isang pari, naniniwala ako na may mabuti at masama sa mundo. Ang Diyos ang sumasalamin sa kabutihan at hindi natin maitatanggi na may masama tulad ng demonyo. Ibig po bang sabihin, posibleng totoo mga aswang, Father? Posible, pero hindi natin dapat kalimutan na minsan, ang takot at mga kwento ay lumalaki lamang dahil sa imahinasyon ng mga tao. Sa halip na mag-focus tayo sa takot, dapat magtiwala tayo sa Diyos at sa pananampalataya natin sa Kanya. Pero Father, paano po kung totoo ngang may aswang dito sa baryo natin? Kung meron man, tandaan mo na walang mas malakas sa kapangyarihan ng dasal. Ang masama, kahit pagaano kalakas, ay walang laban kung ang isang tao ay puno ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Kaya po ba, madalas nyo kaming sinasabihan na magdasal? Tama ka, Christian. Ang dasal ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan. Tahimik na tumango si Christian at uminom ng tsokolate. Sa simpleng pag-uusap na yon, ay gumaan kahit paano ang loob ni Christian patungkol sa hindi magagandang nangyayari sa Baryo Mahilo. Naniwala siya kay Father Jacinto na basta matibay ang pananampalataya at palagi siyang nagdadasal, ay walang masamang mangyayari sa kanya. Nang matapos ni Christian ang paglilinis ng bodega, ay naglakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Hindi niya inasahan na makakasalubong niya si Baldo, na agad siyang inakbayan at sumabay sa kanyang paglalakad. Christian! Christian! Buti nakita kita! Bakit parang ang saya mo yata ngayon, Baldo? Grabe ka, ha? Akala ko ba'y best friend kita? Nakalimutan mo na ba kung anong meron sa araw na to? Bakit? Ano bang meron ngayon? Hindi naman piyesta. Wala. Nakapagtatampo ka naman, pare. Birthday ko ngayon! Birthday ko! Kaya lang, wala namang handaan sa bahay kahit birthday ko eh. Pero alam mo, nag-ipon ako ng pera para makakain man lang ako ng fast food. Hala, sama ka sa akin. Ililibre kita kasi birthday ko eh. Aba, ayos siya na. Sige, sige. Sasama ako, pero saglit lang tayo ah. Oo naman, pagkakain natin, uuwi na kagad tayo. Pero sigurado ka ba? Baka wala nang matira sa ipon mo pag nilibre mo ako. Huwag ka mag-alala, pinag-ipunan ko talaga to para maging espesyal ang araw na to. Tara na! Sige pare, happy birthday ah.
Naglakad na sila palabas ng Baryo Mahilom at sumakay sila ng tricycle papunta sa bayan. Pagdating nila sa isang sikat na fast food restaurant ay pumila na si Baldo para umorder habang si Christian naman ay naghahanap ng mauupuan nila. Hindi nagtagal ay inilapag na ni Baldo ang isang tray na puno ng masasarap na pagkain. Masayang kumain at nagkwentuhan ng magkaibigan. Matapos nilang kumain, lumabas sila ng fast food at napansin nila ang peryahan malapit sa plaza. Uy, may perya oh, tara. Ang tagal ko na rin hindi nakakasakay ng mga rides eh. Sigurado ka? Baka wala ka ng pera, Baldo. Hindi ba't sabi ko sa'yo may ipon ako? Tara na kasi. Hindi na nakatanggi si Christian sa alok ni Baldo. Sumakay sila sa Ferris wheel, tumalon-talon sa inflatable castle, at sinubukan pa ang carousel kahit na parang masyado na silang matanda para doon. Tumawa sila ng tumawa, lalo na nang subukan nila ang shooting game, pero wala ni isa man sa kanila ang nakatama kahit sa isang target. Christian, alam mo, hindi ka talaga papasa bilang isang sniper. Sus, makapagsalita ka. Puro palpak din naman yung mga tira mo. Patuloy silang nagdaro at naglibot sa peryahan hanggang sa napansin ni Christian na dumidilim na. Baldo, gabi na pala. Dapat umuwi na tayo. Mapapagalitan na ako nito ni Lola eh. Oo nga no, hindi ko rin napansin. Tara na nga, paniguradong hinahanap na rin ako sa bahay. Naglakad sila hanggang sa makasakay sila ng tricycle pauwi sa Baryo Mahilom. Kahit alam ni Christian na mapapagalitan siya ni Lola Melchora, ay wala na siyang pakialam dahil naging masaya naman siya kasama si Baldo sa araw na yon. Inabot na ng alas 9 ng gabi sina Christian at Baldo bago sila nakarating sa bakuran ng Baryo Mahilom. Minalas sila dahil nasiraan ang tricycle na sinakyan nila at kinailangan pa nilang maghintay ng ibang tricycle para makalipat sila. Tahimik ang paligid habang naglalakad ang magkaibigan pauwi sa kanilang bahay. Bilog ang buwan na nagbigay ng kaunting takot kay Christian. Kita mo na? Sabi ko ni, hindi tayo dapat nagtagal doon sa perya. Ginabi tuloy tayo ng ganito. Hindi tayo gagabi ng ganito kung hindi nasiraan yung tricycle. Saka ano naman kung ginabi na tayo? Masaya naman tayo, di ba? Minsan lang naman tayo magperya kaya dapat ay sinusulit na natin. Sa bagay, tama ka rin naman doon. Basta, bilisan na nga natin at baka maabutan pa tayo ng aswang dito. Ayun! Lumabas din ang totoo. Kaya ayaw magpagabi kasi takot sa aswang. Bakit ikaw? Hindi ka ba natatakot? Ako? Takot sa aswang? Hindi ako natatakot sa aswang na yan, ano? Subukan lang ng aswang na magpakita sa akin at susuntukin ko siya sa bunganga. Sa tingin ba niya masisindak niya ako? Hindi ako tatakbo kahit pakaharap ko na siya. Oo na. Ikaw na ang matapang. Ikaw na ang bida. Habang patuloy sila sa paglalakad, ay may naramdaman silang kakaiba sa hangin. Bagya yung uminit. Sinundan pa yun ng kaluskos sa kung saan, kaya napahinto sila sa paglalakad. Christian, naramdaman mo ba yun? Oo. Parang may kakaiba sa paligid. Sa unahan nila ay may isang nilalang ang biglang sumulpot. Habang papalapit yun, ay unti-unti nilang nakita ang anyo ng nilalang. Matangkad na medyo payat ang katawan. Ang mga mata ay nagniningning sa dilim, na waring nagbabaga. Mahahaba ang kuko at kakaiba ang kulay ng balat na animoy isang uling. Aswang yung Christian! Ang aswang ay malakas na umatungal at inilabas nito ang mahaba nitong dila habang may tumutulong malapot na laway sa bibig nito. Isang malakas na tili ang pinakawalan ni Baldo, ngunit nagulat na lamang si Christian nang biglang tumalikod si Baldo at tumakbo ng mabilis.
Naiwan si Christian na hindi makagalaw sa kinatatayuan niya dahil sa sobrang takot. Kulang na lang ay maihi siya sa kanyang salawal. Ang aswang ay dahan-dahang lumapit kay Christian habang nakatutok sa kanya ang mga mata nito. Hindi makagalaw at makapagsalita ang batang si Christian kahit nasa harapan na niya ang aswang dahil parang nalunod siya sa sobrang takot. Hanggang sa malakas na umangil ulit ang aswang. Sa tindi ng kaba at takot, unti-unting dumilim ang paningin ni Christian hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Ang huli niyang narinig ay ang malakas na ungol ng aswang at tinanggap na lamang niya na yun na ang kanyang katapusan. Nang bumalik ang ulirat ng batang si Christian, ay mabilis siyang napadilat ng mata. Inasahan niya na nasa harap pa rin niya ang aswang, kaya takot na takot siyang sumigaw. Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako! Isang kamay ang biglang humawak sa balikat niya. Lumayo ka sa akin! Aswang! Ano ba pinagsasasabi mo, Christian? Ako ito, ang lola mo! Lola? Akala ko po, aswang kayo. Aba, at sakit mo naman magsalita, bata ka. Ako talaga, aswang. Pero kumalma ka na, iho. Wala ka nang dapat ikatakot. Nasa bahay ka na. Ligtas ka na rito, apo ko. Nagsimulang bumagsak ang luha ni Christian at napayakap siya kay Lola Melchora. Ang buong akala niya talaga ay katapusan niya na ng gabing yun. Lola, akala ko po mamamatay na talaga ako kagabi. Akala ko po wala na. Kalma lang, iho. Kalma lang. Huwag ka mag-alala. Nandito na si Lola. Ligtas ka na, apo. Habang hinahaplos ni Lola Melchora ang likod ni Christian, hanggang sa unti-unti na siyang kumalma. Makalipas ang ilang sandali, ay kumalas siya sa yakap at tumingin sa lola niya. Ngayon, pwede mo na bang ikwento sa akin kung ano nangyari? Dinala ka rito ng mga tanod na walang malay. Ang sabi nila sa akin ay nakita ka nila na walang malay na nakahiga sa gilid ng daan. Lola, galing po kami nun sa bayan ni Baldo. Tapos ginabi po kami dahil pumunta pa po kami ng perya, tas hindi po namin namalayan ng oras. Habang pauwi po kami, biglang may lumitaw po na aswang sa daan. Kaya lang po tumakbo po bigla si Baldo at naiwan ako. Sa sobrang takot ko po, para bang hindi po ako nakagalaw. Tas unti-unti pong yun, dumilim po ang paningin ko, nawalan ako ng malay. Tapos hindi ko na po alam ang nangyari. Sigurado ka bang aswangan nakita mo? Opo, Lola. Sigurado po ako. Aswang po talaga nakita ko. Maniwala po kayo. Kaya lang, nagtataka po ako kung bakit hindi niya po ako pinatay. Hindi ko alam, apo. Pero wag mo nang isipin yan. Ang mahalaga sa ngayon ay nakaligtas ka at buhay kang nakauwi dito. Natatakot pa rin po ako, Lola. Paano po kung hanapin niya ako o balikan niya ako? Kaya nga kailangan nating maging handa, apo. At huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan kahit na ano pang mangyari. Muli niyang niyakap si Lola Melchora. Pero ang kaba at takot sa dibdib niya ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Napatingin siya sa bintana kung saan kitang-kita niya ang bilog na buwan. Pilit pa rin niyang hinahanap ang kasagutan kung bakit hindi siya pinatay ng aswang kahit meron na tong pagkakataon na gawin yon. Kinaumagahan, kahit paano ay nabawasan na ang takot ni Christian. Matapos mag-almusal, ay inutusan siya ng kanyang lola na bumili ng bigas. Habang naglalakad siya, ay nakita niya ang kaibigan niyang si Baldo na nakatambay sa ilalim ng isang puno habang ngumunguya ng hinog na bayabas. Agad na lumapit si Christian sa kanyang kaibigan. Hoy, Baldo! Oh, Christian! Aba, buhay ka! Siyempre naman, hindi ko pa oras sa mamatay, no? Akala ko ba hindi ka tatakbo?
Kahit makita mo ang aswang, ikaw pa ang naunang tumakbo sa ating dalawa eh. Kasi naman, iba talaga pag nasa harapan mo na pala yung aswang eh. Nakakatakot pala talaga. Ang laki ng mga mata tapos parang lumiliyab pa. Tapos ang haba-haba ng pangil. Daig mo pa ang hinabol ng aso sa bilis mo tumakbo ah. Hindi mo man lang ako inisip. Paano? Natulala ka na parang estatwa. Hindi mo rin naman alam ang gagawin mo. Biglang natawa si Christian, pero maya-maya pa ay naging seryoso na ang mukha niya. Pero Baldo, nagtataka lang ako. Kasi nawalan ako ng malay kagabi, dun sa harapan mismo ng aswang. Bakit kaya hindi niya ako pinatay? Talaga? Nakapagtataka nga yun ano? Kasi kung ako ang aswang at nawalan ka ng malay, aba, kakainin na kita. Baka busog pa siya, kaya ganun. Di ko alam. Pero parang may kakaiba doon. Parang may dahilan kung bakit hindi niya ako sinaktan. Parang, alam mo yun? Sa tingin ko kilala niya ako. Ano? Kung kilala ka ng aswang, sino naman kaya yun? Ewan ko, Baldo. Hindi ko rin alam. Hindi nakaimik si Baldo, pero halata sa mukha nito ang kaba. Tumahimik sila ng ilang saglit at parehong nag-isip tungkol sa hindi maipaliwanag na pangyayari nung nakaraang gabi. Sa likod ng isip ni Christian, nagsimula na siyang maghinala kung may koneksyon siya sa aswang o kung may mas malalim pang sikreto na hindi niya alam, nagigimbal sa kanilang lahat. Pagkatapos bumili ng bigas, ay naglakad na si Christian pauwi. Pagdating niya sa bahay nila, ay agad siyang sinalubong ni Lola Melchora na may ngiti sa labi. Christian, apo, mabuti at bumalik ka na. Alam mo ba na meron tayong bisita? Sino po? Pumasok ka sa loob at makikita mo. Napatakbo si Christian papasok ng bahay. Pagpasok niya, ay tumambad sa kanya ang isang matandang pari na nakaupo sa silyang kahoy habang may hawak na isang tasa. Nagliwanag ang mukha ni Christian nang malaman kung sino ang kanilang bisita. Father Henry? Agad na lumapit si Christian sa dating pari ng Baryo Mahilom at niyakap ito ng mahigpit. Father, Ang tagal niyo pong nawala! Namiss ko po kayo! namiss ko rin kayo. Kaya naman, naisipan kong bumisita kahit saglit lang. Namimiss ko na ang mga tao dito sa Baryo Mahilom. Lumapit si Lola Melchora na may dalang mga tinapay na nasa pinggan. Inilapag nito yun sa maliit na lamesa na nasa gitna. Mabuti naman. At naisipan niyo pong bumisita dito, Father. Kumusta na po kayo sa bagong simbahan? Mabuti naman, Melchora. Maganda ang simbahan doon. Malaki at moderno. Pero iba pa rin ang baryo na ito. Iba ang init ng pagtanggap ng mga tao rito sa akin. Talagang hindi madaling kalimutan ang lugar kung saan ka halos tumanda sa paglilingkod. Nagpatuloy ang kwentuhan nila tungkol sa bagong simbahan ni Father Henry at ang mga bagong lugar na napuntahan nito. Nakinig ng mabuti si Christian habang masiglang nagkikwento ang pari. Maya-maya pa ay tumingin sa relo si Father Henry. Nako, napasarap na pala ang kwentuhan natin. Kailangan ko nang umalis bago gumabi. Mahaba-haba rin ang biyahe ko pabalik. Ihatid ko na po kayo, Father. Doon po sa sakayan ng tricycle. O sige, hindi ko tatanggihan yan, Christian. Salamat, anak. Tara na po, Father. Matapos magpaalam ni Father Henry kay Lola Melchora, ay lumabas na sina Christian at Father Henry. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng tricycle, ay binasag ni Father Henry ang katahimikan. Christian, balita ko may nangyari daw dito sa baryo kamakailan. Narinig ko na may mga tao raw na pinatay ng aswang. Totoo ba ang mga yon? Opo, Father. Nakita nga po namin ni Baldo yung bangkay ng isang biktima eh. Kahit nga po kami ni Baldo, muntik na rin po mabiktima ng aswang na yon. Ano ka mo? Aba, mabuti na lang at nakaligtas kayo. Ano nangyari?
Nung isang gabi po, habang pauwi po kami galing po kami ni Baldo sa perya, may aswang po na biglang lumitaw sa harapan namin. Natakot po kami ng sobra. Dahil po sa sobrang takot, si Baldo naman po, bigla pong nanakbo, iniwan po ako. Ako naman po, natulala po ako sa sobrang takot. Halatang nag-aalala si Father Henry habang nakikinig sa mga sinasabi ni Christian. Ano nangyari pagkatapos doon? Nawalan po ako bigla ng malay. Akala ko nga po papatayin na po ako. Pero ang sabi po ni Lola, may mga tanod daw po na nakakita sa akin na wala po akong malay sa daan. Sila po nag-uwi sa akin sa bahay. Nagtataka nga po ako kung bakit hindi po ako pinatay ng aswang eh. Pero alam niyo, Father, may pakiramdam po ako. Nakilala po ako ng aswang kaya po hindi po niya ako pinatay. Nakapagtataka nga na hindi kanya pinatay o sinaktan man lang. Sa tingin ko, ay tama ang hinala mo. Nakilala ka ng aswang dito sa Baryo Mahilog. Meron din akong ikikwento sa iyo, Christian. Alam mo bang, meron akong kilala noon na isang manunugis ng aswang. Bago siya umalis dito sa Baryo Mahilog, ay nag-iwan siya ng isang sandata sa akin. Laban sa mga aswang. Anong klaseng sandata po, Father? Isang krusipeyo. Pero hindi ito pangkaraniwang krusipeyo. May patalim na nakatago sa loob nun. Kapag ang isang aswang na nagpapanggap na tao ay sinaksak mo gamit yon, ay lalabas ang tunay niyang anyo. At higit pa ron, gawa ito sa kakaibang metal na kinatatakutan ng mga aswang. Crucipeyo? Crucifix? Ano? Sandali, Father. Nasa basement po ba ng simbahan ang tinutukoy niyong crucifix? Yung crucipeyo po na sinasabi niyo? Nagulat si Father Henry at napalingon kay Christian. Paano mo nalaman kung saan ko yung tinago? Mangyaring inutusan po kasi ako ni Father Jacinto. Yung bagong pari po na maglinis po ng bodega. Habang naglilinis po, natuklasan ko po ang isang pinto sa ilalim ng carpet. Mayagdan po kaya bumaba po ako. Doon ko po nakita ang isang altar at ang crucifix na sinasabi nyo. Puti na rin at nakita mo kung nasan yon. May dahilan kung bakit naroon yon upang hindi basta-basta makita ng kahit na sino. Kailangan kong makuha ang sandatang yon upang ibigay sa karapat-dapat na siyang lalaban sa kampon ng kadiliman. Kung ganun, pwede po kitang samahan ngayon sa simbahan para kunin po ang crucifix. Hindi na ako maaaring bumalik sa simbahan upang kunin yon. Kailangan kong bumalik kagad sa simbahan kung saan ako nakatalaga. Pero ikaw, maaari mo bang kunin ang crucifix at pangalagaan ito hanggang sa makabalik ako? Ha? Ako po, Father? Bakit po ako? Dahil alam mo na kung nasan yon. Isa pa, malaki ang tiwala ko sa iyo, Christian. Alam kong mabait kang bata dahil ilang taon rin tayong magkasama sa simbahan. Sige po, Father. Kukunin ko yun at iingatan hanggang sa bumalik po kayo rito. Salamat, Christian. Sa pagbabalik ko sa susunod na linggo, kukunin ko yan mula sa iyo. Pero tandaan mo na kailangan mo yung pangalagaan. Pangako po, Father. Hindi ko po yun ipapahawak kahit po kay Lola Melchora. Nang makarating sila sa sakayan ng tricycle, ay humarap si Father Henry kay Christian. Salamat sa paghatid sa akin, Christian. Magdasal ka palagi, ha? Opo, Father. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Sumakay na sa tricycle si Father Henry at pumuway kay Christian habang papalayo. Gumanti naman ng kaway si Christian at nang mawala na sa paningin niya ang tricycle, ay naglakad na siya pabalik sa bahay nila. Pinagplanuhan ni Christian ang pagkuha sa crucifix sa basement ng simbahan. Anghali siya nang magtungo roon dahil alam niya na kapag ganong oras ay nagsisesta si Father Jacinto. Pumasok si Christian sa simbahan at tuminto sa tapat ng altar upang mag-sign of the cross bago siya nagtungo sa bodega na nasa likod ng kumbento. Habang naglalakad, ramdam ni Christian ang kaba. Alam niyang maaaring mapagalitan siya ni Father Jacinto
kapag nahuli siya nito, pero desidido siyang gawin ang iniutos ni Father Henry. Nang makarating sa pintuan ng bodega, ay huminga siya ng malalim at dahang-dahang binuksan yun. Pagpasok niya sa loob ng bodega, ay tinanggal niya ang carpet na nakatakip sa pinto patungo sa basement. Nang makita niya ang kahoy na hawakan ng pinto, ay agad niya yung binuksan. Inilabas niya ang dala niyang kandila at sinindihan yun gamit ang posporo. Bumaba si Christian sa hagdan at tinahak ang mahabang lagusan. Pagdating sa dulo, ay binuksan niya ang pinto na naroon. Agad na sumalubong sa kanya ang altar kung nasaan ang crucifix. Lumapit siya at kinuha ang crucifix. Naramdaman niya ang kakaibang bigat nun. Hindi nagtagal doon si Christian at nagmamadali siyang lumabas ng basement, dala ang crucifix. Muli niyang isinara ang pinto sa basement. Inayos din niya ang carpet upang maitago ang pinto. Nang buksan niya ang pinto ng bodega upang lumabas, ay nagulat siya nang sumalubong sa kanya si Father Jacinto na mukhang pupunta sa loob ng bodega. Mabuti na lang at agad na naitago ni Christian ang crucifix sa likod niya. Isiniksik niya yon sa garter ng kanyang shorts. "O Christian, anong ginagawa mo dyan sa loob ng bodega?" Ano po kasi, parang nalaglag po yata ang 20 pesos ko dito nung naglinis po ako dito, Father. Hinanap ko lang po, kaya lang, wala. Hindi ko po talaga nakita." "Huwag mo nang hanapin yon. Ikaw talagang bata ka. Bibigyan na lang kita ng pera kung talagang kailangan mo." "Naku, Father, wag na po. Nakakahiya naman po kung papalitan niyo pa. Ako naman po ang nakawala nun eh." "Sigurado ka ba, iho?" "Opo. Saka, baka hindi ko po rito yung nawala." "O siya, sige. Ikaw ang bahala kung ayaw mong tanggapin ang kapalit ng 20 pesos mong nawala. Oo nga pala. Sa makalawa ay magkakaroon tayo ng panggabing misa pagkatapos ng prosesyon para sa piyesta." "Okay po, Father. Ayusin po agad namin ang altar para po sa misang yon. Sige po, uuwi na po ako." Naglakad na palayo si Christian, dala ang crucifix. Labis ang kasiyahan niya dahil alam niyang matutuwa si Father Henry kapag nalaman nito na nakuha niya na ang pinapakuha nito sa kanya. Kahit paano ay nagkaroon din siya ng pag-asa na matatapos na ang pag-atake ng aswang sa lugar nila, lalo na't meron palang sandata na kayang tumalo sa mga aswang. Pagdating ni Christian sa kanilang bahay, ay itinago niya ang crucifix sa ilalim ng mga damit niya na nakalagay sa isang kahon. Kinagabihan, matapos maghapunan, ay kinuha ni Christian ang isang lumang aklat na ibinigay sa kanya noon ni Father Henry. Habang abala siya sa pagbabasa, ay lumapit si Lola Melchora at naupo sa harap ni Christian. Christian, apo, may sasabihin ako sa iyo. "Ano po yun, Lola?" Namatay si Aling Nena, yung matandang kumari ko sa kabilang baryo. Inatake pala yun sa puso kahapon. Makikipaglamay sana ako ngayong gabi, apo. "Pero Lola, hindi po ba delikado? Gabi na po ah. Baka mamaya makasalubong niya pa po yung aswang gaya nung nangyari sa amin ni Baldo." Huwag kang mag-alala, apo. Hindi naman ako mag-isa. May mga kasama akong pupunta ron at sabay-sabay din kaming uuwi. Saka, hindi ako magpapakabayani na magpunta roon kung ako lang mag-isa. Kahit na po may kasama kayo, hindi niyo pa rin sigurado kung kaya niyong labanan yung aswang. Saka nirarayuman na po kayo. Hindi kayo makakatakbo. Hindi ba mas mabuting dito na lang po kayo, Lola? Wag na po kayong umalis. Pwede naman pong ipagdasal na lang po natin si Aling Nene. Ikaw naman bata ka. Masyado kang negatibo mag-isip. Walang mangyayaring masama sa akin. Uuwi din kagad ako at hindi ako magtatagal doon. Lola, kung ganito na lang po kaya, kung sumama na lang po kaya ako sa inyo para hindi po ako nag-aalala dito sa bahay. Wag na, apo. Wag na. Sino magbabantay dito sa bahay natin? Alam mo namang ayokong iiwang walang tao ang bahay na to eh. Napabuntong hininga si Christian. Doon niya napagtanto na kahit anong sabihin niya sa kanyang lola, ay hindi niya na mapipigilan ito sa lakad nito sa gabing yon.
Ay nako, ano pa nga bang magagawa ko? Sige po, mukhang hindi ko naman po kayo mapipigilan eh. Pero Lola, mag-iingat po kayo ah. Huwag kang mag-alala, Apo. Babalik din naman ako kagad. Kakain lang ako ron ng sopas tapos uuwi na rin ako. Pagkaalis ni Lola Melchora ay sinarado ni Christian ang pinto at siniguradong nakalak yun, maging ang mga bintana. Tumungo siya sa kanyang kwarto at nagdasal ng taimtim. Ipinagdasal niya na sana ay walang mangyaring masama sa kanyang lola. Matapos magdasal ay humiga na si Christian. Makalipas ang ilang oras ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Ngunit sa kalagitnaan ng tulog niya ay bigla siyang nagising. Dama niya ang malamig na hangin na pumapasok mula sa siwang ng bintana at naramdaman din niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinabahan siya sa dahilan na hindi niya malaman. Hanggang sa naalala ni Christian si Lola Melchora, paulit-ulit na tumakbo sa isip niya ang isang tagpo kung saan nilalapa ng aswang ang kanyang lola. Pilit niya yung inalis sa kanyang imahinasyon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil doon ay mas lalong tumindi ang kanyang kaba. Sa mga sandaling yon ay hindi na mapakali si Christian hanggang sa nagdesisyon na siyang lumabas upang sunduin si Lola Melchora upang makasiguro siya na ligtas itong makakauwi. Kinuha niya ang crucifix at hinila niya ang itaas na bahagi nun at doon niya nalaman na totoo nga ang sinabi ni Father Henry sa kanya na may nakatagong patalim sa crucifix. Habang naglalakad ay mahigpit na hawak ni Christian ang crucifix. Habang tinatahak niya ang madilim na daan patungong kabilang baryo ay napadaan siya sa simbahan. Napansin niya ang isang anino sa gilid nito. Alam niyang tao yun at nagkaroon siya ng kuryosidad kung sino ang nasa likod ng anino na yon. Naglakad si Christian papunta sa gilid ng simbahan at sinundan niya ang pinuntahan ng anino hanggang sa nakita niya si Father Jacinto na naglalakad patungo sa bodega. Nagtago si Christian sa likod ng isang malaking puno at tahimik na pinanood ang pari. Pumasok si Father Jacinto sa bodega at isinarado niya ang pinto. Makalipas lamang ang ilang minuto ay bumukas din kagad ang pinto ng bodega. Inasahan ni Christian na si Father Jacinto ang lalabas. Ngunit laking gulat niya nang imbis na si Father Jacinto ang lumabas ay isang nakakatakot na aswang ang lumabas mula sa pinto ng bodega. Mabilis yung tumakbo palayo hanggang sa mawala na yon sa kanyang paningin. Kinabahan si Christian para kay Father Jacinto dahil alam niya na nasa loob pa rin ng bodega ang pari. Sa kabila ng kaba ay marahan siyang naglakad papunta sa bodega at binuksan niya ang pinto. Pumasok siya at inilibot niya ang kanyang paningin, ngunit hindi niya nakita roon si Father Jacinto. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang isang realisasyon. Hindi maaari. Si Father Jacinto. Siya ang aswang. Nagtaasan ang balahibo ni Christian matapos niyang mapagtanto ang bagay na yon. Yun lang kasi ang paliwanag na naisip niya kung bakit hindi niya nakita si Father Jacinto sa bodega matapos nitong pumasok doon. Nagmamadaling lumabas ng bodega si Christian habang pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natuklasan, pero paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili na baka nagkamali lang siya. Hindi na itinuloy ni Christian ang pagsundo kay Lola Melchora. Mula simbahan ay naglakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya roon ay nandoon na ang kanyang lola na baka sa muka ang pag-aalala nang makita siya. Diyos ko kang bata ka! Saan ka ba galing? Pagdating ko ay wala ka. Nagpahangin lang po ako saglit, Lola, tsaka naglakad-lakad. Alam mo naman na may aswang na gumagala eh. Tapos lumalabas ka pang mag-isa. Paano kung makita ka ulit ng aswang na yon? Lola, wag po kayong mag-alala. Tignan nyo, ligtas naman po akong nakauwi. Saka, malapit lang naman po ang pinuntahan ko eh. Nako,
Puro ka talaga katwiran, hindi ka na nauubusan ng katwiran. Ay sige na, matulog na tayo. At anong oras na rin? Tumango si Christian. Nauna na siyang nagpunta sa kwarto upang humiga. Habang nakahiga, ay hindi pa rin siya mapalagay. Pilit niyang iniisip na hindi aswang si Father Jacinto dahil kahit siya ay hindi makapaniwala na magiging aswang ang isang alagad ng Diyos. Pumikit si Christian pero naglaro pa rin sa kanyang isipan ang mga nakita niya. Ang anyo ng aswang, ang pagmamadali ni Father Jacinto at ang pagkawala nito sa loob ng bodega. Huminga siya ng malalim at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit nanatili sa kanyang isipan ang nakakatakot na katotohanan na maaaring si Father Jacinto ay isang aswang na nagtatago sa likod ng sutana nito. Kahit hindi nakatulog ng maayos ng nakaraang gabi, ay maaga pa rin nagising si Christian kinaumagahan. Umupo siya sa hapagkainan habang naghahain si Lola Melchora ng almusal nila. Tahimik lang siya at halos hindi niya ginalaw ang pagkain. Napansin yun ni Lola Melchora na noon ay nagtitimpla ng kape. Ayos ka lang ba, Apo? Kagabi ko pa napapansin na parang lutang ka. Umamin ka nga sa akin. May nangyari ba kagabi sa'yo habang wala ko rito? Hindi sumagot si Christian sa tanong ng kanyang lola. Sa halip, nanatili siyang nakatingin sa kanyang plato habang malalim na nag-iisip. Christian, iho, may problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako sa'yo. Napalunok si Christian. Alam niyang hindi niya kayang itago sa lola niya ang bagay na gumugulo sa kanyang utak. Kailangan niyang sabihin ang totoo, kahit pa maaaring hindi siya paniwalaan ito. Ano kasi, Lola may kailangan po akong sabihin sa inyo. Ano yon, Apo? Kagabi po, di ba po sinabi ko sa inyo na nagpahangin ako? Hindi po totoo yun. Ang totoo po niyan susundan ko po sana kayo. Tapos, nakita ko po si Father Jacinto. Ano naman kung nakita mo siya? Nakita ko po siyang pumasok po sa isang bodega, doon po sa may simbahan. At pagkatapos po, may lumabas po na aswang mula doon. Napatigil si Lola Melchora sa sinabi ng kanyang apo. Tila hindi agad naintindihan ang sinabi ni Christian. Baka ba naman, Christian? Baka naman nagkakamali ka lang ng nakita. Baka namamalikmata ka lang. Hindi po, Lola. Sigurado po ako. Wala nang ibang pumasok sa bodega kundi si Father Jacinto lang. At wala rin ako nakitang ibang lumabas kundi yung aswang lang, Lola. Tapos po, pagpasok ko po doon sa loob ng bodega, hindi ko po nakita si Father Jacinto doon. Ang ibig mo bang sabihin na po ay si Father Jacinto ang aswang? Aba, Christian, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, Lola. Nakita ko po mismo. At sa tingin ko, matagal na po niyang itinatago ang sikretong to sa ating lahat. Lola, kilala niyo po ako. Hindi po ako marunong magsinungaling. Dahan-dahang tumayo si Lola Melchora habang nakalagay ang isang kamay sa dibdib. Maging ito ay hindi makapaniwala sa sinabi sa kanya ng kanyang apo. Kung totoo sinasabi mo, kailangan nating ipaalam ito sa mga tao. Hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy siya sa paggawa ng masama dito sa ating lugar. Bigla silang napatigil nang may marinig silang mahinang kaluskos sa may pinto. Paglingon nila ay nandoon si Father Jacinto. Nakatayo ito at nakangisi habang nakikinig sa kanilang usapan. Kaya pala, parang may kakaibang pakiramdam ako kagabi. Alam niyo na pala ang sikreto ko. Nandito ako para sana ipaalala sa inyo ang misa mamayang gabi. Ngunit nagulat ako sa narinig ko. Napatayo na rin si Christian. Sa sobrang seryoso ng usapan nila ng kanyang lola, ay hindi na nila napansin na naroon na pala si Father Jacinto at narinig
ang usapan nila. Iniharang ni Lola Melchora ang sarili nito kay Christian na para bang pinoprotektahan siya nito. Sa bibig mo na mismo nang galing. Aswang ka nga talaga, Father. At oo, alam na namin ang totoo. Hindi kami natatakot na sabihin ito sa buong baryo. Napangisi si Father Jacinto. Hindi ito natinag sa banta ni Lola Melchora. Eh di sabihin nyo. Pero sinong maniniwala sa inyo? Ako? Ari, ako ang tinitingalang tagapaglingkod ng Diyos. Eh kayo, sino kayo para paniwalaan ng mga taga rito? Hindi mo kami kayang takutin, Jacinto. Sisiguraduhin kong mabubunyag ang pagiging aswang mo sa lahat. Subukan nyo. Pero tandaan nyo na kaya kong baligtarin ang sitwasyon. Kaya kong sabihin na kayo ang mga aswang. At sigurado kong mas paniniwalaan nila ako. Kaya mag-ingat kayong dalawa. Dahil hindi nyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Kaya kung ako sa inyong dalawa, mananahimik na lang ako. Tumalikod na si Father Jacinto at naglakad palayo. Naiwan naman sina Christian at Lola Melchora na takot na takot. Napaupo si Lola Melchora habang nakahawak pa rin sa kanyang dibdib. Ikinuha ito ni Christian ng isang basong tubig. Lola, ano pong gagawin natin ngayon? Tama po si Father Jacinto. Kumpara sa atin, siya po ang paniniwalaan ng mga tao. Hindi tayo susuko, Apo. Ay paraan pa. Kailangan mabunyag ang kasamaan niya bago pa mahuli ang lahat. Wala nang nasabi si Christian dahil maging siya ay hindi alam kung ano ang gagawin sa sitwasyon na kinasasadlakan nila ng kanyang lola. Sumapit na ang prosesyon na taon-taon na ginaganap sa Baryo Mahilom tuwing sasapit ang fiesta. Ang buong baryo ay puno ng liwanag mula sa mga kandilang hawak ng mga tao habang sila ay naglalakad sa makitid na kalsada. Sa unahan ng prosesyon ay ang malaking karo ni San Miguel na binubuhat ng ilang kalalakihan. Nakasunod doon ang mga deboto na taimtim na nagdadasal. Naroon din si Father Jacinto na may hawak na krus at may maamong ngiti sa kanyang muka. Sa tabi niya, tahimik na naglalakad si Christian na pinipilit kontrolin ang kaba sa kanyang dibdib. Habang naglalakad, pabulong na nagsalita si Father Jacinto kay Christian. Sabihin mo nga sa akin, Christian. Ano ang binabalak nyo ng lola mo? Alam mo na kung anong balak namin, Father. Tatapusin namin ang kasamaan mo. Bahagyang natawa si Father Jacinto sa sinabi ng batang si Christian. Ngunit ang tawa nito ay halos hindi narinig dahil sa mga dasal ng mga tao sa paligid. Ang tapang mo, Christian. Pero paano mo gagawin yon? Sino ang maniniwala sa'yo? Ako ang pare ng Baryo Mahilom. Ako ang nagtuturo ng mabuti, ang tagapagdala ng pag-asa. At ikaw ay isang hamak na bata lamang na walang maipapakitang ebidensya. Ebidensya ba ang gusto mo, Father? Hayaan mo. Meron kami niyan. Maghintay ka lang. Talagang sinusubukan mo ko, bata. Pero ito ang tandaan mo. Ilang beses ko na itong ginawa. Marami na akong bayan na pinanggalingan. Pero kahit minsan, ay hindi ako natalo. Magagaya lang kayo ng lola mo sa mga nagtangkang bumangga sa akin. Pwes, nagkakamali ka ng bayan na pinuntahan, Father. Dahil dito sa Baryo Mahilom, matatapos ang kasamaan mo. Nang makabalik ang prosesyon sa simbahan, ay bumalik na ang mga tao sa loob upang maghanda naman para sa misa. Habang tumutunog ang kampana, tila naramdaman ni Christian ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Alam niyang walang ibang makakapigil sa pari, kundi siya lamang. At meron na siyang plano kung paano niya magagawang isiwalat sa lahat ang madilim na sikreto ni Father Jacinto. Sa loob ng simbahan, tumahimik na ang lahat nang magsimula na ang misa ni Father Jacinto.
Ramdam ni Christian ng mga oras na yun ang tensyon sa paligid. Nasa isang sulok lang siya. Suot ang kanyang damit na pangsakristan at ang kanyang isang kamay ay mariing nakahawak sa crucifix na itinago niya sa ilalim ng kanyang kasuotan. Mga minamahal kong kapatid, mag-ingat kayo sa mga tao na nagpapanggap na mabuti. Ngunit ang totoo naman ay may kasamaan na itinatago sa kanilang mga puso. Hindi lahat ng ngiti ay dalisay at hindi lahat ng kaibigan ay tunay. Tumalim ang tingin ni Christian kay Father Jacinto. Ramdam niya ang diretsong patama ni Father Jacinto na tila nagbabadya ng banta. Nagbalik sa kanyang isipan ang sinabi ng pari kagabi na maaari nitong baligtarin ang sitwasyon at palabasin na sila ni Lola Melchora, ang aswang. Habang patuloy sa sermon si Father Jacinto, unti-unting inilabas ni Christian ang crucifix mula sa kanyang kasuotan. Hinawakan niya ito ng mahigpit at marahang hinila ang nakatagong patalim mula roon. Malakas na kumabog ang puso ni Christian, ngunit alam niya na yun na ang pagkakataon niya upang ipakita sa lahat kung sino talaga si Father Jacinto. Alam niya na merong kakayahan ang patalim na yon na ipakita ang totoong anyo ni Father Jacinto kapag nasaksak niya ito gamit yon. Habang abala si Father Jacinto sa misa, nagsimulang maglakad si Christian palapit sa pari. Sandaling nagtama ang mga mata nila ni Lola Melchora at marahan itong tumango bilang pagsang-ayon sa gagawin niya. Tandaan nyo mga kasama, ang kasamaan ay nagtatago sa liwanag. Hindi nyo alam, baka ang kinikilala nyong kaibigan ay siya palang tunay na halimaw at naghahasik ng lagim dito sa ating baryo. Lalong tumibay ang loob ni Christian. Sa mismong harap ng lahat ay tatapusin niya ang kasamaan ng paring nagpapanggap. Nang nasa likod na si Christian ni Father Jacinto, ay naramdaman nito ang kanyang presensya. Lumingon nito at nagulat nang makita siya. Nabalot ng pagtataka at takot ang mukha nito nang makita ang hawak ni Christian na patalim mula sa crucifix. Christian, anong ginagawa mo? Ngunit hindi sumagot si Christian. Sa isang mabilis na galaw, itinarak niya ang patalim diretso sa dibdib ni Father Jacinto. Ulat naman ang lahat ng tao dahil sa ginawa ng batang sakristan. Mabilis na hinugot ni Christian ang patalim at umatras siya ng ilang hakbang. Nanlaki ang mga mata ni Father Jacinto at napaluhod ito sa harap ng altar. Doon na nagsimulang magbago ang anyo ng pari. Unti-unti itong nag-anyong aswang sa harapan ng mga taong nasa loob ng simbahan. Nagkagulo ang mga tao sa simbahan. Ang ilan ay tumakbo palabas, habang ang iba naman ay napako na lang sa kanilang kinatatayuan na tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hinawakan ni Christian ang crucifix ng mas mahigpit, habang ang aswang na si Father Jacinto naman ay nakaluhod pa rin sa sahig. Maya-maya pa ay marahan itong tumayo at nanlilisik ang mga mata na tiningnan si Christian. Hayop kang bata ka. Magbabayad ka sa kapangasan mo. Sinira mo ang lahat ng plano ko. Papatayin kita at isusunod ko ang lola mo. Mabilis at walang babala na sinugod ni Father Jacinto si Christian. Inalis muna ni Christian ang takot at kaba sa kanyang dibdib. Mabilis niyang naiwasan ang unang atake ng aswang na pari. Ngunit ramdam niya ang lakas nito. Tumalon si Father Jacinto papunta sa dingding ng simbahan at mula roon ay muling umatake papunta kay Christian. Nagpagulong-gulong si Christian sa sahig upang makaiwas, ngunit nahuli siya ng matalas na kuko sa balikat. Napasigaw siya ng dahil sa labis na sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang patalim mula sa crucifix at taimtim siyang nagdasal sa Panginoon. Nagabayan siya nito sa laban na yun. Muling umatake ang aswang kay Christian, ngunit sa pagkakataon na yon ay handa ang batang sakristan. Sa isang mabilis na galaw, nagawang hiwaan ni Christian ang bisig ng aswang. Tumalsik ang dugo ni Father Jacinto sa marmol na sahig ng simbahan
Napahiyaw ito, ngunit hindi ito umatras. Akala mo ba'y matatalo mo ako sa patalim mong yan? Walang saysay ang lakas ng tao laban sa kapangyarihang taglay ko. Sinugod muli ni Father Jacinto si Christian. Malakas siya nitong itinulak at humampas ng malakas ang likod niya sa dingding. Halos mabitiwan naman ni Christian ang kanyang hawak na patalim, ngunit nagawa niyang ipananggalang yon upang hindi siya tuluyang masaktan ng matutulis na kuko ng pari. Nagpambuno sila sa sahig. Ang pari ay pilit na sinusubukang sunggaban si Christian gamit ang matutulis nitong pangil. Sa gitna ng laban, dumating si Lola Melchora habang hawak ang isang malaking kandila na may sindi. Lumayan mo ang apo ko! Mapagpanggap na pare! Hindi sumuko si Christian. Nang makahanap ng pagkakataon, ay sinaksak niya ang kaliwang hita ni Father Jacinto gamit ang hawak niyang patalim. Napahiyaw ang halimaw dahil sa labis sa sakit at bahagyang umatras. Mabilis siyang tumayo habang habol ang kanyang paghinga. Muling umatake ang paring aswang kay Christian at sa pagkakataong yon ay nagawa na nitong makalmot si Christian sa dibdib nito. Tumilapon si Christian papunta sa isang hilera ng mga bangko at napahiga. Marahang naglakad si Father Jacinto papalapit kay Christian habang may malaking ngisi sa kanyang muka. Ngunit biglang tumakbo si Lola Melchora at ibinato ang kandila sa likuran ng aswang. Bumagsak ang may sinding kandila sa damit ni Father Jacinto at mabilis itong nagliyab. Kumalat ang apoy sa buo nitong katawan na naging sanhi upang mataranta ang paring aswang. Nagpumiglas si Father Jacinto habang nilalamon ng apoy ang katawan nito. Sa pagkakataong yon, muling tumayo si Christian at sinugod si Father Jacinto. Sa isang mabilis at malakas na galaw, isinaksak niya ang patalim sa tapat ng puso ni Father Jacinto. Para ito sa lahat ng pinatay mo, paring aswang! Matapos yun, ay bumagsak ang aswang sa sahig habang patuloy itong nilalamon ng apoy. Ilang segundo lang ay huminto na ito sa paggalaw hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Ang mga tao sa simbahan na nanood sa buong laban ay dahang-dahang lumapit sa katawan ng aswang. Hindi pa rin makapaniwala ang mga yon na ang paring tiningala nila dahil sa kabutihan nito ay isa palang kampon ng kadiliman. Lumapit si Lola Melchora kay Christian at niyakap siya nito. Naiyak ito nang makita ang mga sugat ni Christian, pero sinabi niya na ayos lang siya at ang importante ay nagtagumpay sila na wakasan ang kasamaan ng mapagpanggap na pari. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Lola Melchora, ay nakaupo lang si Christian habang hawak ang kusipeyo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari nung nakaraang gabi. Maya-maya pa, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Walang iba kundi si Father Henry. Agad itong pinapasok ni Lola Melchora. Nating sa akin na nangyari kagabi. Kahit ako hindi makapaniwala na si Father Jacinto pala ang aswang dito sa Baryo Mahilong. Tunay nga na minsan nagtatago sa magandang anyo ang kasamaan. Maging kami, Father Henry, ay hindi rin makapaniwala na ang pari na yon, pinagkatiwalaan at lahat, ay isa palang aswang. Lumingon si Father Henry kay Christian at ngumiti. Christian, iho, nalaman ko ang ginawa mong kabayanihan. Napakabigat ng desisyon na ginawa mo. Ngunit, iniligtas mo ang buong baryo. Hindi ko po yun magagawa kung hindi po dahil dito sa crucifix, Father Henry. Ito po naging sandata ko para matalo po si Father Jacinto. Saka si Lola Melchora rin po. Tumulong din po siya sa akin. Kaya, Father Henry, ibabalik ko na po itong crucifix sa inyo dahil hindi ko na po ito kailangan. Tiningnan ni Father Henry ang crucifix. Kinuha nito yon at matiim yung tiningnan. Ngunit nagtaka si Christian nang ibalik ni Father Henry ang crucifix sa kanya. Alam mo, Christian, naisip kong ibigay ito sa isang taong karapat-dapat. Isang tunay na mandirigma laban sa kasamaan.
Father, ano pong ibig niyong sabihin? Nagpakita ka ng tapang. Kahit alam mong maaari ka mapahamak, ay nakipaglaban ka pa rin. Kaya nararapat na ikaw nang magmay-ari ng crucifix na yan. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Christian, at sa kabutihan ng iyong puso. Nako, maraming salamat po, Father. Nangako po ako sa inyo. Naaalagaan ko po ang crucifix. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, iyo. Dahil pinatunayan mo na sa lahat na ikaw ang nararapat na mga laga sa crucifix na yan. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Christian. Alam niya na isang mabigat na responsibilidad ang kapalit ng pagtanggap niya sa crucifix. Pero naniniwala siya na may crucifix man o wala, basta matatag ang pananampalataya niya sa lumikha, ay hindi siya pababayaan ng Diyos at patuloy siya nitong gagabayan sa mga susunod pa niyang laban. Habang hawak ni Christian ang crucifix, ay alam niyang marami siyang natutunan sa nangyaring laban, na hindi dapat agad nagtitiwala sa mga taong mukhang mabuti, dahil kung minsan ang kasamaan ay nagtatago sa likod ng maskara ng kabutihan. Sa kabila ng lahat ng hirap at takot na pinagdaanan nila, buo na ang loob ni Christian. Hindi na siya isang sakristan lang, kundi siya na ang sakristan na handang lumaban sa kasamaan kung kinakailangan.